Hey guys, welcome back to Team D TV, and today nandito tayo sa loob ng Geely Okavango. Magka-test drive tayo. Dito tayo pumunta sa Geely Quezon Avenue, and kasama nga natin dito si Ma'am Janet and then si Ma'am CJ, and of course ang queen ng aking tahanan. Nandiyan yung wife ko sa likod and ang isa kong prinsesa. Medyo marami kami ngayon para kasi this is the Okavango is a family car, di ba? Anong official count nito? 5, 6, 7 or 8 seaters? 7 seaters. 5 kami. So, saktong load. Maluwag pa rin dun sa dulo. Gusto ko talagang makita yung Okavango. Actually, kanina napaisip ako, what took me so long? Kasi honestly, isa to sa mga gusto kong makita. Nung lumabas to nung 2021, 2022, yung pinakang una. 2021 pinakang una. Nagandahan ako sa kanya. And by then, I mean, at that time, we all of us, we're not really familiar kung sino si Geely, di ba? So, parang, another Chinese car. Pero isa ito sa mga talagang pag nakikita ko, napapatitig ako. Kasi sabi ko, maganda siyang pang-family, lalo na nung nalaman kong 7-seater. You know, may option na tayo other than the usual Innova, di ba? So, maganda kapag tayong mga consumers, marami tayong options. Ito, finally, nakaupo na rin ako sa isang Okavango, and eto magte-test drive tayo. Alright? So, susubukan natin later after the test drive kung meron pa tayong chance na masilip yung bawat detail. Kasi meron naman sila mga units nandun sa showroom nila, nandun yung Urban Plus. Right? Ito kasing unit na test drive natin is the Urban. So, may konti silang difference in terms of mga features, pero it's the same engine, it's the same transmission. Yung mga key components, they're all the same. For now, guys, focus muna tayo sa test drive. Magbibigay lang ako muna sa inyo ng feedback, how it feels driving this car. Andito kasama natin si Janet and then si CJ para bigyan tayo ng assistance for other details and other information na hindi ako masyadong familiar. But so far, kanina magmula na nag-umpisa tayo, number one, as usual, makikil mo agad, masarap yung manibela niya. And just to confirm, electronic power assist na to, ano? E-pass na siya. Ayan, no? Isang kamay lang. And actually, sir, kaya siya ng one finger. Yes. Mukha naman. I agree. And one of the selling points ni Okavango, na sa mga nababasa ko, is yung pagiging mild hybrid niya. So, mild hybrid siya, right? And yes, coding exempt ba siya? Sa ngayon, sir, mga client naman namin is, hindi naman po sila nasisita about sa coding. Okay, so about sa 48 volts EMS po, na powered po ni Okavango. Okay, so customer mismo nagpo-provide ng feedback. Pwede mo ba i-discuss sa amin quickly paano nag-work yung mild hybrid? Mabilisan lang. Actually, sir, tatlong parang way para mapagana po yung 48 volts. Una po is pag nasa heavy traffic tayo. Okay. Slow moving. Basta po naka-on po yung auto mode. Okay. Is gagana po yung 48 volts natin. Pag nasa heavy traffic or stop light, apak lang po tayo sa brake, mga 5 seconds. Then, bitaw tayo sa brake. Yun na po. 48 volts, medyo hihina yung aircon. Pero, still, gumagana po yung engine mo. Pero po, 48 volts na po yung gumagana. Umaandar pa rin yung internal combustion engine mo? Gumagana po yung engine, pero nagpapadana sa kanya is yung 48 volts na natin, hindi fuel. So, zero fuel consumption siya? Yes, sir. Oh, nice. Okay, and then next is yung nasa Skyway na tayo, sir. So, yun yung second po. Pag nakaspeed na tayo ng 30 up, 30 kilometers per hour. Okay. Gumagana na po yung 48 volts natin. Tapos naka-eco mode tayo. Oh, so basta naka-eco mode, tapos 30 kilometers per hour pataas ang takbo mo, yes, zero fuel consumption pa na naman. Hindi naman siya zero, sir. Pero, parang 25 or 8 volts consumption, tapos 75 is gasoline po. So nagmi-mix. So kaya siya efficiency. Okay, so kaya siya hybrid. Okay. I think common question ng mga tao is kumusta ang warranty? Kasi ang worry natin baka masira agad yung battery, yung mga ganong components. So, yung warranty naman natin is different type po siya. Kunyari, sir, as owner, parang gusto mo mag-upgrade ng gulong,
meron siyang specific warranty. So, kung hindi ba, kung magpalit naman po tayo ng mga gulong, yung warranty lang natin sa gulong, yung tire pressure monitoring lang ang mabubuhay. Then 5 years warranty naman tayo or 150,000, whichever covers naman tayo. 5 years or 150,000? Yes, sir. For the battery kasama yan? Yes, for the battery. Okay. Nice. Magkano ang presyo ng Urban? Sa ngayon, sir, si Urban is 1.483. 1.483. Yes. 1,483,000. Yes, sir. Okay. Then may discount pa po siya ngayon. Si Plus, magkano? Si Plus, sir, is 1.765. Then may discount din po siya. 1,785,000. 65,000. 165. Tapos magkano discount ng dalawa? Si Urban natin, sir, is 164,000. Uy, malaki. Yes, sir. Wow. Si Urban Plus naman natin, sir, is 201,000. Oh, malaking discount sige, subukan natin. Naka-eco mode ba tayo? How do you know? Yes, sir. Pag naka-blue po, naka-eco mode. Okay, naka-eco mode tayo, hato tayo ng konti. Ayun, sir. Yung difference nyo sa eco mode ng ibang brand, pag eco mode po is medyo parang hirap. Yes. Pero ngayon, sir, nararamdaman nyo once na naka-eco mode tayo. Ano pong feeling? May delay. Ayun, sir. Yun po yung 48 watts. Well, gusto ko yun kasi lagi kong nababanggit pa nagre-review nga ako. Gusto ko malaki ang difference. Pag sinet ko sa eco mode yung sasakyan, gusto ko talaga mabagal siya. Kasi sinet ko siya sa ganyan. Ibig sabihin, mag-chill drive lang ako. Ibig sabihin, gusto ko tipid yung takbo ko. Ngayon, kapag medyo aggressive yung eco mode, parang hindi ko gusto. Yes, sir. Diba? So, okay. Ngayon, kung mag-change tayo ng drive mode, mabilis lang ba? Meron bang button dito? Kahit while driving, pwede kang mag-change ng mode. Oh, ito may dial ka dito. Yes, Okay. magte-turn siya sa yellow once na naka-comfort mode na. Okay, so yung yellow, anong ano to? Sa yellow, sir, comfort mode. Comfort mode. Okay. Normal driving. So, Okay. normal gasoline consumption siya. Okay. So, pakiramdaman natin kung ano. Oh, may difference. Okay, comfort mode. Ramdam ko yung difference niya sa eco mode. Magandang steering, hindi masyadong mabagal, hindi masyadong mabilis. Mabilis lang ako nakapag-change lane. Tapos, ano yun, may warning siya kasi Yes, sir, meron siya. galing. Nag-turn signal kasi ako, parang mag-change lane. Na-detect niya na merong Vios doon sa likod. Ay, may nakasulat dito, Vios. Joke lang! Okay, so ngayon, naka-red, ano siya? Yes, sports mode po. Naka-sports mode na to. Bukan natin, pa-delay tayo ng konti para may pwelo. Lower. Okay din. Of course, ano ba ang official category nito? MPV, hindi naman SUV, di ba? Yes po, MPV siya, sir. Okay, kasi kung minsan nakikita ko to sa Facebook group kasi nababasa ko kung minsan nagko-comment yung iba. Yung iba, they want to call it as an SUV. Pero ako, ang tingin ko dito talaga MPV. Sa proportions pa lang ng katawan tsaka ng gulong, MPV siya. Kasi pag SUV, ang typical proportions, medyo mas malalaki yung gulong, di ba? Malalaki yung wheel well. Ito, sakto lang. Pang MPV talaga siya. So, pag pinagtabi-tabi mo Innova, Scenics, yan, pareho sila ng proportions, di ba? Set nyo ng tama yung expectation nyo kasi baka inisip nyo SUV to, tapos makapag-drive kayo ng totoong SUV, masasabi nyo, ba't parang mabagal? This is an MPV primarily designed for comfort, and comfort is not only about suspension, kundi also space. Ang luwag-luwag sa likod, oh. And kapag sinabi mong space, it means more metal to the body. More metal means more weight. More weight means it needs more power, it needs more fuel. So, ayan. Napabrake ako ng bigla. Maganda ang response ng brake. Sakto lang yung tapa ko. Hindi siya yung spongy na lubog ka na, wala pa rin kumakagat. Maganda yung feel, yung pagtapak. Sakto yung alam mo yung pag-depress mo ng pedal, sabay kumakapit din siya. So, maganda. And, maganda rin yung steering response. Pwede ba tayo kumanan dito? Sure. Kasi dito, medyo kabisado ko yung mayon eh. Alam ko may konting rough road dyan.
Yes, sir. Para matry natin yung suspension. Yes. So ito, sagasaan ko to mismo. Lubak dito. Ganda! Diba, no? Ganda, no? O, baka matulog na si CJ. Ginising pa naman namin yan. Joke Ibang lang. unit, sir, pag dumaan ka sa ganyang lubak. Ay, ramdam, oo. Well, katulad ngayon, nandala namin yung Everest. Yung ganong lubak na dinaanan ko, ramdam mo yun sa Everest. Dahil yun, SUV yun at may ladder frame yun, PPV ang platform, no? We also need to understand the basic architecture ng sasakyan. Ito, hindi naman to PPV, di ba? Hindi to, wala tong chassis. Naka-monocoque to. And again, this is an MPV. Designed talaga for comfort. Itong mga to, naramdam ko yan sa Everest. Ito dito sa MPV, hindi. Kaya, for example, Everest, magandang comparison din although they are in different categories. Kung nag-iisip ka na bumili ng Everest, kasi parang sasabihin mo 7-seater din, di ba? Ito 7-seater din. Kung naghahanap ka ng high ground clearance, hanap ka ng konting pang off-road, at the same time gusto mo pang family, 7-seater, then yeah, Everest. Kung naghahanap ka ng mas maluwag pa sa Everest, kung naghahanap ka ng mas komportable pa sa Everest, kung gusto mo ng mas maluwag pa sa Everest, pero hindi ganun kataas ang ground clearance, mas tahimik kasi gas, hybrid pa, wala ka pang problema sa color coding, then ito ang mas maganda sa'yo. So, you just really need to understand your priorities. So, Ma'am Janet, ano naman ang magagandang features aside from yung mga dati ko nang alam? Si Okavango Urban po, then si Urban Plus po, parehas po silang may 360 camera. Okay, 360 camera. Yes po. Sige, subukan natin. Anong ipe-press ko para makita ko yung surroundings? So, ito pong button na to sa gitna. Okay. So, may... Ayun, pakita mo nga. Wow, ang linaw. Ang ganda ng screen. Kahit Ayan. madilim, sir, pag nasa gabi ka po, malinaw pa rin siya. Yes. Agree. And then, aside from that, ano pa? So, yung sa ano po, yung sa Okavango din natin, sir, meron na po tayo. Sa kanya, meron na po siyang auto start. Auto start. Yes, sir. Yung pag nasa malayo ka or... Automatic tailgate. So, kusang nag-open. Yes po. And then, napipindot siya, sir. Nasiset up siya sa likod. kung anong Kasi level. kung matangkad ka, pwede mo siya iset ng kung anong height na gusto mo. Tapos, power adjust din yung seat. Yes. Driver and passenger. Apo. Pero si driver, sir, pwede siyang, meron siyang up eh. Si passenger, wala mo. Okay. Lumbar support wala. Wala siya. Mukhang wala yun. Itong test drive unit nyo is 2022. Yes. Meaning, 23, 24, 2 years old na to. Apo. At ilan ang mileage? Anyway, so 2 years old na to and medyo nabarubal na. Kumbaga nilaspag-laspag na rin ng mga iba-ibang customers na nag-test drive, di ba? So far naman kanina, yung kalabog niya, it still sounds solid. Yung may mga tumunog dun sa likod. Mga pliers na Mga gamit nila yon sa likod. Siyempre, bigla tayong umarangkada, kaya nagtunogan. Pero, in terms of suspension, pag ilalim, wala akong narinig na kung may kumalampag na ba, nagbakal to bakal na bang tumutunog, wala naman. And even dito sa taas, wala akong narinig na langit-ngit. Ang lamig na ng aircon. Ang ganda ng ang ganda ng cockpit dito, ang ganda ng cabin. Gusto ko rin itong design na to, isang diretso dito. Dito pwede natin mag-U-turn. Paglabas natin yan, kakanan, tapos U-turn. Yes. Okay. Ito ang playground ko, Banawe. Dito ako natuto sa mga sasakyan. Pag inuutusan ako ng father ko, kaibigan ko mga mekaniko dyan. Diyan ako natuto sa sasakyan. Tahimik yung engine no? Yes, sir. Tahimik. Tapos hindi mo rinig yung mga nasa labas, sir. Anong major difference ni Urban tsaka ni Urban Plus? Si Urban Plus, sir, ang difference na niya kay Urban po is yung 60-inch panoramic sunroof. 60 inches panoramic sunroof, Yes, okay? sir. Ano pa? Tapos sunod, sir, yung adaptive LED light sa harapan, sir. LED yung headlight. Apo, Ito, nakahalo dyan lang? LED din siya, sir, pero hindi po siya adaptive. Okay. So, adaptive na yun. Yes, sir, adaptive na. Meaning, nag-up and down or left and right? Up and down, tapos sir, pag may kasalubong kasi, medyo mabawasan niya yung bato ng ilaw sa kasalubong. Oh! Para hindi din siya maka-accident. Advanced talaga ang technology nito, no? So far, ilan na ba ang mga Geely dealerships sa buong Pilipinas?
Actually, sir, dito sa Metro Manila dati, nasa, ano na po, 80 ang sabi. 80. So, that's it guys. I hope you like our video. Ilalagay ko po yung contact numbers dyan ni Ma'am Janet tsaka ni Ma'am CJ. And para if you have more inquiries, meron pa kayong tanong, pricing, iba-ibang models, or kung gusto nyo magpa-schedule ng test drive, bisitahin nyo lang po sila. Kontakin nyo sila, and kung may time kayo, mas maganda puntahan nyo sila dito sa Quezon Avenue. Malapit lang sila sa almost corner ng Araneta Avenue. Thank you guys for watching. And as always, drive safe. Bye! If you like this video, please do not forget to subscribe to our YouTube channel. We are also on Facebook. Please like and follow our page.